lahati, ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ngayon ay nasa First Kings chapter 9. At ito ay makatapos ng dedication ng temple of God, no ho. And dito ay nakita natin ang kagalakan ng Panginoon nung nakaraang linggo na ang kanyang banal na presensya sa pamamagitan ng makapal na usok, ng makapal na ulap ay pumuno sa templo at si Haring Solomon ay nanalangin. Sa first part ng chapter 9 ay tumugon sa kanya ang Panginoon at siya ay binigyan ng mga paalaala at ilan ding mga babala. Magpapatuloy po tayo sa 1 Kings 9:10 to 28 at dito ay makikita po natin ang ang pagpapatuloy ng buhay ni Solomon bilang hari ng Israel. And pinamagatan ko po itong when success drifts us away, when success drifts you away. Uh, After ng building ng temple, inaabot na ni Solomon ang peak ng kanyang power. Meron na siyang wisdom, meron siyang kayamanan, at meron siyang malaking influence, international alliances. Everything looked successful on the outside, pero may mga traces dito sa ating passage. Makikita natin ang mga traces ng spiritual decline. At gaya nga po ng ating nabanggit before sa dedication ng temple, meron na ring nakita tayong traces of spiritual decline. But today we will continue on surveying the life of Solomon and learn a lesson from his weakness and mistakes. And ito ay weakness pa lang, mistakes pa lang, pero later on sa chapter 11 ay ito na talaga yung talagang sins and wickedness na kanyang nagawa sa chapter 11. But as early as chapter 9, we can see the traces of his spiritual decline. So I entitled is When Success Drifts You Away. Dito po sa chapter 9, 10 to 28, makikita po natin that Solomon, sa verse 10 to 14, Solomon gave away 20 cities in Galilee. No ho, wag muna natin tingnan yung 2, 3, and 4. Binigay niya kay Haring Hiram bilang kabayaran ng mga building materials na kanyang natanggap at saka sa tulong sa manpower yung 20 lungsod sa Galilee bilang payment, no ho. Uh, Nakita natin na ang templo ng Panginoon ay tinapos ni Haring Solomon in 7 years, subalit yung kanyang kaharian, yung kanyang palasyo ay tinapos niya for 13 years. That means mas mahaba ang panahong inilaan para sa kanyang palasyo kaysa sa bahay ng Panginoon, and mas grande. At doon sa kanyang palasyo ay naandun pa nga yung kanyang isang asawa na anak ng paraon. Now Solomon gives away the land that God had given to Israel as a sacred inheritance. Parang may question tayo riyan, no? Hindi niya dapat pinamimigay yung lupain ng Israel na pinagpuhunan ng dugo at buhay ng kanyang mga naunang kababayan nung una pa lang nilang sinasakop ito, at ito ipinangako na ng Panginoon kay Abraham nung unang-una pa. Solomon treated it as a bargaining tool. Pinapakita rito yung kanyang focus ay nagsi-shift slowly. Fortunately, or maaaring unfortunately, Hiram did not like the gift and called yung regalo yung bayad ni Solomon, yung 20 cities in Galilee, as Kabul. Nasa 13 and 14. Tinawag niya itong Kabul nang ibig sabihin ay worthless, good for nothing.
Kaya sinabihan niya yung kanyang kaibigan, "Ba, ano itong ginawa mo? Bakit binigyan mo ako ng ganito?" We didn't know if Hiram received it or accepted the gift, but apparently hanggang nung panahon ng Panginoong Jesucristo ay sakop pa rin ng Israel ang Galilee. So that means hindi siya tinanggap o tinanggihan siya ah, ni King Hiram. Ang prinsipyo rito sa point number 1, when our priorities shift to ourselves, spiritual decline begins. Success can replace devotion. Achievement can replace obedience. Kaya dapat tatanungin natin lagi ang ating sarili, si God pa ba ang una sa aking buhay? Dito sa verse 15 to 23, makikita po natin that Solomon expanded his kingdom through massive construction projects. And ang pamamaraang ginamit ni Solomon ay kagaya rin ng pamamaraang ginagamit ng mga pagan nations, ng mga surrounding pagan nations. Ang Haring Solomon na minsan ay nagpray sa chapter 8, nagpray ng buong kapakumbabaan, ay ngayon bubuo na ng isang imperyo. At ginamit niya ang pamamaraan ng mundo. No, ginamit yung kaibigan niya na hari ng Egypt na kanyang bilang regalo sa pag-aasawa niya sa kanyang anak, ay pinatay niya lahat ng mga Canaanites dun sa isang lugar, at yung lugar na yon ay iniregalo niya kay Solomon. At itong mga natira na hindi napatay ay ginawa ni Solomon na mga forced laborer. When God's people start copying the ways of the world, spiritual compromise follows. We must not pursue success the world's way or trade holiness for effectiveness. Ito po yung point number 2. Pangatlo, makikita po natin sa verse 24 and 25 that Solomon offered sacrifices 3 times a year. Ipinapakita po dito sa verses 24 and 25 na talagang tuloy pa rin naman si Solomon sa kanyang pagsamba at pag-aalay sa Panginoon, pero ito ay tila nagiging isang mechanical and organized. Ano yung tamang term doon? Institutionalized. 3 times a year he was still performing his religious duties externally, but nagpapakita ito na yung kanyang intimacy with God ay nagfi-fade, nagiging routinary rather than heartfelt devotion. No ho? Activity for God, service for God must never replace our intimacy with God. So ito po ang kalimitan na fall down and danger sa mga naglilingkod sa Lord, na minsan naglilingkod tayo at ito ang ating iiwasan, na maglilingkod lang tayo out of duty or obligation or routine. Kailangan buhay sa ating puso ang kagalakan at pag-ibig, ang excitement sa paglilingkod, hindi dahil tayo ay naatasan ng isang tungkulin, kung hindi dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Amen. Pang-apat, Solomon, dito verse 26 to 28, Solomon built ships and gained more massive wealth. Dito ay walang indication o walang anumang hints ng fall down, pero later on ay makikita natin sa following chapter 10 hanggang sa dumating na yung chapter 11, that this massive wealth that he gained from his expansion and from his international trading, nagdala sa kanya sa pagkalasing sa uh, sa tagumpay at kayamanan. Israel was reaching its economic and political peak. Prosperity often creates spiritual crisis because it
it brings a sense of sufficiency and independence. Kaya dapat nating iingatan at babantayan ang ating mga puso kapag tayo ay tumatanggap ng mga pagpapala sa Diyos, sapagkat ito ay magbi-breed, manganganak ng kapalaluan, no, pride, wealth can weaken prayer, and our influence can reduce our humility. So dapat the more successful we become, the more dependent and thankful we are on God. Ayan. So sa ating pagtatapos, yung tragedy na nangyayari kay Solomon sa chapter 11, so napaka-tragic po yung nangyari sa chapter 11, nagsimula po doon pa lamang sa chapter 7 at chapter 8 at saka po dito sa chapter 9. It began with small compromises and misplaced priorities. Kaya nga, alalahanin natin that great talents and massive wealth are blessings and proofs of success. But tanungin natin, ano ang laman ng ating puso? Anong nangyayari sa ating mga puso kapag tayo ay puno na ng mga pagpapala ng Diyos? Scripture shows that failure often comes from sufficiency. Pero huwag nawang mangyari. The lesson in this passage is clear. The blessing of God should drive us closer to God, not farther away from Him. Because the greatest tragedy in life is not losing our resources, but gaining everything and slowly losing our intimacy and heart for God. Amen. So let us, sabi ng Panginoong Hesus, do not store up for yourselves treasures on earth, but let us store up treasures in heaven. Naho, alam nyo, may i-share lang ako mabilis. Meron pa akong 5 minutes bago mag 9:15. Kami pong magkakapatid ay may problema sa Panopio family. Dun po sa aming lote ay meron pong na-detect na malaking kayamanan. Tulungan nyo akong kuhanin. Malaking problema namin yan ay isang buwan na namin pinapag-usapan kasi last year pa yan pero hindi namin pinansin. Pero ngayon, gusto nang tayuan ng bahay ng aking kapatid na nasa Canada dahil sa kanya namin ipinagkatiwala yung lote. Dahil siya yung gumastos sa lahat ng mga sakit simula nung kay nanay, kay tatay, nung may sakit si tatay, tsaka si nanay, hanggang sa sila'y namatay na nga. Yung ate namin na nasa Canada ang talagang nagbuhat ng lahat ng mga gastusin. Kaya nung wala naman kaming magawa kung hindi iyon, nagkasundo kami na ibigay sa kanya yung lote. Ito na lang yung aming share sa iyo sa gastos mo sa ating mga magulang. Ngayon gusto na niyang tayuan ng bahay pero naroon ilang beses nang na-detect na mayroong malaking gusi ng ginto. Pero yung ginto, ayon dun sa detector ay 15 feet deep. At kung ito ay huhukayin, ay yung buong lote namin, yung 400 square meters, ay baka kulang yung hukay, yung kukulangin. At kailangan ng maraming tao at maraming makinarya at magiging isang malaking balita. Kaya just mahalaking usapan yan. Sabi ng ibang mga kapatid, kuhanin natin. At ako rin, sabi ko, kuhanin natin. Kung ibibigay ni Lord, kuhanin natin. Pero just today ay nagkasundo na yung magkakapatid na hindi na lang kukunin kasi napakalaki pala ng masisira, malaki ang trabaho at sabi na lang ng isa kong kapatid, sige, hayaan na lang doon yung kayamanan. At least may kayamanan tayo sa lupa, nakabaon, at may kayamanan tayo sa langit. Kaya yun, nagkasundo yung lahat, nagkatatawanan. Sabi niya, sige, mag-ipon na lang tayo ng marami pang kayamanan sa langit. So mga kapatid, ito yung aral na dala sa atin
ng buhay ni Solomon at ito hindi pa tapos pero ngayon pa lamang pinapaalala sa atin ng Panginoon that we let us store up treasures for ourselves in heaven. Although hindi masama na tayo pagpapalain, na tayo yumaman sa lupa na ito, but still do not forget to keep our intimacy, do not lose your intimacy with God, no? At laging always be thankful, always be always be joyful, always praise God because He is all the reason why we have such blessings in our life. At kung sakali man na tayo ay payamanin ni Lord, no, lalo tayong lumapit sa Panginoon, lalo tayong maging humble and dependent sa ating Panginoon at always be thankful. Never be proud, never be self-sufficient. Um, kung hindi, alalahanin pa rin natin ang mga kayamanan sa lupa na ito ay walang kabuluhan kung malayo tayo sa ating Panginoon. Amen and amen.